Magandang araw, ako si Nori. At ako naman si Angel. At dito sa unang episode ng ating programa, ating tatalakayin ang kaalamang kooperatiba, mga konsepto at prinsipyo, na kung saan ay iisa-isahin natin ang mga mahalagang konsepto na bumubuo sa pamamahala ng isang kooperatiba. Kaya halina't manood at matuto dito sa Kooperatibay! Bago tayo magsimula, atin munang ipakilala si Teacher China Kiloy, ang magiging guro para sa ating unang aralin. Si Teacher China ay isang University Extension Specialist sa Institute of Cooperatives and Bioenterprise Development o ICOPED, College of Economics and Management, UPLB. Kaya naman, atin ang simulan ng unang talakayan tungkol sa pamamahala ng kooperatiba. Dito sa Kooperatibay! Magandang araw! Ako si Teacher China at ako ang maging guro ninyo para sa araling ito. Excited na po ba kayong matuto? Kung gayon, ating alamin ang mga layunin ng pagkatuto sa araling ito. Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang maipaliwanag ang mga pangunahing konsepto ng kooperatiba. Matukoy ang pagkakaiba ng kooperatiba sa ibang uri ng negosyo. At matukoy ang mga katangian ng isang kooperatiba. Tulad ng ibang business o negosyo, ang isang kooperatiba o cooperative ay nangangailangan ng maayos at epektibong pamamahala o management. Nakaugat sa prinsipyo ng kolaborasyon at demokratikong pagdedesisyon, maiging pag-aralan kung ano nga ba ang kooperatiba, ang iba't ibang mga tungkulin nito, at ano ang kaibahan nito sa ibang business forms o anyo ng negosyo. Una, ano nga po ba ang kooperatiba? Ang kooperatiba ay isang otonomiyang samahan na binubuo ng mga nagboluntaryong individual na nagsama-sama na may layunin na maabot ang kanilang ekonomiya at pangsosyal na pangangailangan. Sa isang kooperatiba, lahat ng mga miyembro ay ang may-ari ng negosyo. Ibig sabihin, lahat sila ay may ambag na puhunan upang pagsama-samahin at maitatag ang isang negosyo. Maraming gawain ng isang kooperatiba. Ang mga gawaing ito ay upang patuloy na makapagbigay ng serbisyo at manatiling tumatakbo ang negosyo. Isa-isahin natin ang gawain ng isang kooperatiba. Una, patuloy na pagdaragdag ng kapital. Ibig pong sabihin, patuloy ang paglalagay o ang pag-contribute ng mga miyembro sa kapital ng co-op. Pangalawa, pagbebenta ng cash o cash trading. Dito, kailangan pong magnegosyo ng kooperatiba base sa cash and carry basis. Sa pagbebenta ng cash, natututo ang mga miyembro na maging matipid sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay na lubhang kailangan lamang. Pangatlo, pagbebenta sa umiiral na halaga o market price. Sa ibang salita, hindi kailangan ng co-op na sobrang babaan o taasan ang presyo ng mga paninda para lamang tumugon sa kompetensyang umiiral sa merkado. Pang-apat, patuloy na pagpapalago ng negosyo. Sa pagpapalago ng kooperatiba, hindi lamang pinararami ang mga serbisyo nito, kundi patuloy ring tumatanggap ng mga bagong miyembro. Mahalaga ito dahil kaakibat ng pagdami ng mga kasapi ang paglago ng kapital o puhunan. Panlima, pagbebenta ng produktong may kalidad. Nararapat din sa isang co-op na panatilihing dekalidad ang mga produktong ibibenta nang sa gayon ay mas tangkilikin din ang mga produkto at serbisyo nito. Pang-anim, pagbebenta ng maramihan. Benepisyal ang pagbebenta ng maramihan o cooperative wholesale hindi lamang upang mas lumago ang negosyo, kundi dahil mas makakatipid ang mga mamimili, lalo na kapag dekalidad pa ang mga produkto. Pang-pito, pagtitipid sa kagastusan. Pagdating dito sa huling gawain ng kooperatiba, kailangan matiyak ng mga miyembro na hindi sobrang magastos ang pagpapatakbo nito. Kung maunlad na ang inyong co-op, maaari nang makatanggap ang mga opisyalis ng allowance, per diem o honorarium.
Ngunit bilang default, wala munang danyos ang mga opisyales ng co-op. Base sa mga nabanggit, hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi marami ang mga gawain sa loob ng isang kooperatiba. Kaya naman mahalaga ang maayos na pamamahala nito. Upang mas maunawaan pa po ang pamamahala sa co-op, ano nga ba ang kaibahan nito sa iba pang mga uri ng negosyo o business form? May 4 na uri ng negosyo: ang single proprietorship business, partnership, corporation at ang cooperative. In terms of the number of persons na kailangan para mabuo ang business, para sa single proprietorship, 1 tao lamang ang kailangan. 2 o higit naman pa sa partnership, at least 5 para sa corporation, at least 15 o 15 para sa cooperative. Ibig sabihin, para sa single proprietorship, 1 tao lamang ang nagdedesisyon para sa buong negosyo. Lahat ng partners naman sa partnership. Ang board of directors ang magsasabi ng pinal na desisyon sa isang corporation, samantalang sa cooperative, ang may kapangyarihan nito ay ang General Assembly. Paano naman ang pag-contribute ng kapital o puhunan? Siyempre, para sa single or ownership, ang nag-iisang owner lang ang mag-aambag. Sa business partnership, nagbibigay ng cash o service ang lahat ng partners. Pagdating sa isang korporasyon, dito na pumapasok ang mga stockholders. Ngunit para sa cooperative, lahat ng members ay kailangang mag-contribute. Ang cooperative ay naiiba rin sa ibang uri ng negosyo, dahil hindi lamang malaking profit o tubo ang pakay nito, kundi laging kasama ang layunin na magbigay ng serbisyo para sa komunidad. Sa ngayon, alam na natin ang definisyon at mga konseptong kaugnay ng isang kooperatiba. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang aralin para sa episode na ito. Pag-uusapan natin ang mga natatanging features at katangian ng isang kooperatiba. Ano ang pinagkaiba ng kooperatiba sa ibang negosyo? Ang mga kooperatiba ay may 7 prinsipyo o 7 cooperative principles. Maliban dito, mayroong values, objectives o layunin, organizational structure at ang pagbibigay halaga sa baliktangkilik o patronage refund. Una, kaugnay ng moral values. Ang kooperatiba ay sariling sikap. Nararapat na tulungan ng mga miyembro ang kanilang mga sarili. Ngunit sa kabila nito, mahalaga pa rin ang pagbubuo ng kolektibong kagustuhan at gawi upang maisakatuparan ang kanilang mga layunin na mapabuti ang kanilang mga sarili, pati na rin ang kanilang samahan. Pangalawa, demokrasya. Sa kooperatiba, ang mga miyembro ay may karapatang makilahok, matuto, mapakinggan, at makasali sa pagbuo ng mga desisyon. Bilang basic unit ng co-op, ang mga miyembro ang pangunahing pinagmumulan ng awtoridad sa isang kooperatiba. Pangatlo, ang equality. Sa co-op, pantay-pantay ang pagtingin sa mga miyembro. Mahalaga ang pakikilahok ng mga miyembro upang mas mapaunlad at mapabuti ang paggamit ng mga yaman ng kooperatiba. Pang-apat, ang equity. Kinikilala ang aktibong pakikilahok ng mga miyembro sa pamamagitan ng 3 paraan. Una, ipinamamahagi ng kooperatiba ang kinikita nito sa mga miyembro. Pangalawa, namamahagi rin ng mga capital reserves at pangatlo, dinaragdagan rin ang mga serbisyong posible nilang matanggap. Panglima at panghuli sa moral values ay ang solidarity. Ang bawat miyembro ng co-op ay may kolektibong responsibilidad sa bawat isa. Nakikipagtulungan rin ang mga co-op sa iba pang mga kooperatiba o samahan upang makabuo ng isang nagkakaisang co-op movement na layong paunlarin ang bawat isa. Bukod sa moral values, mayroon ring mga ethical values ang mga kooperatiba. Alam niyo po ba kung ano-ano ang mga ito? Una, ang openness o pagiging bukas.
Dapat na accessible at madaling malapitan ng mga miyembro ang isang co-op. Mahalaga rin na ang mga report o pag-uulat sa General Assembly, pagsasagawa ng mga consultations, pati na ang pagtanggap ng mga suhestyon. Pangalawa naman ang katapatan o honesty. Ang co-op ay dapat na tapat na nagbibigay ng mga kaukulang halaga, dekalidad ang mga serbisyo, makatarungan ang mga presyo at makatarungan ang mga inilalahad na halaga ng interes. Pangatlo ay ang social responsibility. Ang co-op ay hindi lamang dapat na nakatutulong sa mga miyembro nito, kundi maging sa lipunan at kalapit nitong komunidad. Kasama sa kanilang mga responsibilidad at obligasyon ang pagbibigay ng suporta sa mga individual, pati na ang pagiging socially responsible sa kanilang mga aktibidades. At panghuli, caring for others. Hindi lamang sinusuportahan ng co-op ang kanilang sarili, ngunit nakaantabay rin ito sa iba pang mga kooperatiba. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga katangian ng isang kooperatiba. Una, layo ng co-op na maglingkod. Itinatag ito upang magbigay ng serbisyo at hindi upang magkamit ng malaking tubo. Pangalawa, ang co-op ay tumutulong sa pamayanan. Nakikilahok ang co-op sa mga mahalagang gawain sa pamayanan. Sinisikap ng co-op na magkaroon ng hindi lamang mabuting kasapi, kundi isang mabuting pamayanan. Pangatlo, ang co-op ay makatao dahil hindi interesado ang co-op sa salapi, tubo o dibidendo. Ang co-op ay ukol sa tao sa ganap na pagpapabuti at pagpapaunlad ng mga individual. At ang pang-apat, ang co-op ay pagmamay-ari, pinangangasiwaan, at tinatangkilik ng mga miyembro. Ang mga puhunan ay dapat manggagaling sa kasapi. At dapat mga kasapi rin ang tatangkilik at magmamarket ng mga produkto at serbisyo nito. Bukod sa mga nabanggit, narito pa ang ilan sa mga katangian ng isang kooperatiba. Ang co-op ay isang tunay na negosyo. Ito ay umuunlad sa sariling sikap. Ang co-op ay tumutugon sa pangangailangan ng mga miyembro. Ang lakas ng kooperatiba ay nagsisimula sa ibaba at panghuli, ang co-op ay nagpapalakas sa ugnayan ng mga sektor. Ngayon na alam na natin ang mga values at mga katangian ng co-op, ang susunod naman po nating tatalakayin ay ang 7 prinsipyo ng kooperatiba. Una, bukas at kusang loob ang pagsali ng mga miyembro. Dito, walang sinuman ang dapat puwersang sumali, hindi rin dapat piliting tumanggap ng miyembro ang kooperatiba. Pangalawa, sa isang co-op, bawat miyembro ay may karapatang bumoto. 1 member is equal to 1 vote. Tinutupad ng mga kasapi ang kanilang tungkulin at tinatanggap nila ang kanilang pananagutan hindi lamang bilang kasapi, kundi bilang tunay na may-ari ng kooperatiba. Pangatlo naman ay ang partisipasyon ng mga kasapi sa negosyo. Ang puhunan ng isang kooperatiba ay ginagamit upang makatugon sa negosyo at pangangailangan ng mga miyembro. Nararapat ring tangkilikin ng mga miyembro ang negosyo ng isang kooperatiba upang matiyak na magiging maunlad ito. Ang pang-apat na prinsipyo ang otonomiya at kasarinlan. Ang kooperatiba ay samahang malaya at may desisyon base sa kolektibong desisyon ng samahan. Inaasahan na hindi maimpluwensyahan ng may kapangyarihan para sa pansariling kapakanan ang kanilang desisyon. Inaasahan rin na kaya ng kooperatiba na tumayo sa kanilang sariling mga paa at maaari pa ring tumanggap ng tulong mula sa gobyerno, pribadong sektor at iba pang mga organisasyon. Panlimang prinsipyo naman ay ang edukasyon, pagsasanay at impormasyon.
Dito, sinasabi po na ang kooperatiba ay dapat magbigay ng patuloy na edukasyon at pagsasanay sa mga kasapi, mga opisyales at kawani ng kooperatiba upang makatulong sila sa pag-unlad ng co-op. Pang-anim na prinsipyo naman ang pagtutulungan ng mga kooperatiba. Ang kilusang kooperatiba ay magpapalakas lamang kung ang lahat ng mga kooperatiba ay may magandang pag-uugnayan. Ang malalaking co-op ay maaaring tumulong sa nagsisimula pa lamang na co-op. Ito ay ang Big Brother, Small Brother in Cooperative. At ang ikapito at huling prinsipyo ay ang malasakit sa komunidad. Ang kooperatiba ay tumutulong hindi lamang sa kanyang mga kasapi, kundi pati na rin sa kanyang komunidad na sumasakop dito. Ayon na rin po sa Republic Act 9520, 3% ng linis na kita ng co-op ay dapat ilaan sa pagtulong sa komunidad. Ang susunod naman na distinct feature ng co-op ay ang natatangi nitong organizational structure. Makikita ninyo sa imahe ang basic at expanded o mas malawak na struktura sa loob ng isang kooperatiba. Ang ikaapat at huling distinct feature ng isang kooperatiba ay ang pamamahagi ng mga net surplus. Ang net surplus ay makukuha kapag na-compute o naibawas na ang kita sa gastos ng co-op. Dito, ang natitirang kita ay ipapamahagi sa mga miyembro ng co-op base sa inyong napag-usapan. Ang detalyadong computation ay maaaring matutunan sa financial management training. Dumako naman tayo sa mga mithiin at layunin o ang goals at objectives ng kooperatiba. Ang kooperatiba ay dapat tumulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng mga miyembro nito. Namamahagi ang mga kooperatiba ng mga kalakal at serbisyo sa mga miyembro nito upang matulungan silang makamit ang mas mataas na kita, savings, investments, productivity at purchasing power. Ikalawa, nagbibigay ang co-op ng mga benepisyo hindi lamang sa lipunan kundi pati sa ekonomiya. Ikatlo, tinuturuan po nito ang mga miyembro nito ng epektibong mga paraan ng paggawa ng mga bagay sa paraan ng co-op. Ikaapat, itinataguyod dito ang mga kasanayan sa kooperatiba at mga bagong ideya sa negosyo at pamamahala. Ikalima, pinahihintulutan nito ang mga pangkat na may mababang kita at mas kaunting pribilehiyo na madagdagan ang kanilang pagmamay-ari sa yaman ng bansa. At panghuli, nakikipagtulungan ito sa pamahalaan, iba pang mga kooperatiba at mga organisasyon upang lalo pang makamit ang alinman sa mga naunang mga layunin. Ayan, nakakatuwa na natutunan na natin ang mga ilan sa mga konsepto ng kooperatiba. Sana po ay makatulong ito sa inyong pagkilala at pag-unawa pa sa paggawa at pag-intindi sa isang kooperatiba. Muli po, ako si Teacher China at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Dito nagtatapos ang ating aralin para sa episode na ito. Maraming salamat, Teacher China, sa makabuluhang diskusyon tungkol sa pamamahala ng kooperatiba na inyong ibinahagi. Alam mo, Angel, ang dami kong natutunan tungkol sa konsepto ng kooperatiba. Kalakip na rito ay ang pamamahala sa kooperatiba na dapat ay demokratiko. Hindi pinahihintulutan ng proxy voting sa kooperatiba kung hindi ito nakasaad sa kanilang bylaws. Tama ka dyan, Norik. Bukod pa riyan, natutunan ko rin ang mga katangian ng isang kooperatiba tulad ng kanilang iisang prinsipyo, layunin at pananaw sa pamamahala. Tiyak na makatutulong ito upang makabuo ng isang maayos at epektibong kooperatiba sa isang lugar. At dahil tapos na ang ating diskusyon, magkakaroon na tayo ng pagsusulit upang tukuyin ang inyong natutunan sa ating aralin. Kaya naman, ihanda na ang inyong papel at panulat para sa ating pagsusulit. Tukuyin lamang ang binabanggit sa bawat katanungan at isulat ang inyong sagot. Narito ang mga tanong. Number 1.
Tama o mali? Sa isang kooperatiba, lahat ng mga miyembro ay ang may-ari ng negosyo. Lahat sila ay may ambag na puhunan upang pagsamasamahin at maitatag ang isang negosyo. Number 2. Tama o mali? Kabilang sa mga gawain ng kooperatiba ang umiwas sa pagbebenta ng maramihan sa mga mamimili. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi prinsipyo ng isang kooperatiba? A. Pakikipagtulungan sa ibang pribadong kumpanya. B. Otonomiya at kasarinlan. C. Demokratikong pamamahala. D. Bukas at kusang loob na pagsapi. Number 4. Anong value ng co-op ang tumutukoy sa pagiging accessible at madaling malalapitan ng mga miyembro? A. Honesty. B. Openness. C. Social responsibility. D. Caring for others. Anong katangian ng kooperatiba ang hindi interesado ang co-op sa salapi, tubo at dibidendo? Ang co-op ay ukol sa tao, sa ganap na pagpapabuti at pagpapaunlad ng mga individual. A. Ang co-op ay upang maglingkod. B. Ang co-op ay tumutulong sa pamayanan. C. Ang co-op ay upang paghatiin ang mga grupo. O D. Ang co-op ay makatao. Ngayon, ating tingnan kung tama ba ang inyong mga naging sagot. Para sa unang tanong, tama o mali? Sa isang kooperatiba, lahat ng mga miyembro ay ang may-ari ng negosyo. Lahat sila ay may ambag na puhunan upang pagsamasamahin at maitatag ang isang negosyo. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ikalawang tanong, tama o mali? Kabilang sa mga gawain ng kooperatiba ang umiwas sa pagbebenta ng maramihan sa mga mamimili. Ang tamang sagot ay mali, dahil malaki ang benepisyo ng pagbebenta ng maramihang produkto o wholesale. Una, para sa kooperatiba, dahil napapalago nito ang negosyo. At pangalawa, para sa mamimili, sapagkat nakakatulong ito para sila ay mas makatipid. Para sa ikatlong tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi prinsipyo ng isang kooperatiba? Ang tamang sagot ay A. Pagtutulungan sa ibang pribadong kumpanya. Para sa ikaapat na tanong, anong value ng co-op ang tumutukoy sa pagiging accessible at madaling malalapitan ng mga miyembro? Ang tamang sagot ay B. Openness. Para sa huling tanong, anong katangian ng kooperatiba ang hindi interesado ang co-op sa salapi, tubo at dibidendo? Ang co-op ay ukol sa tao, sa ganap na pagpapabuti at pagpapaunlad ng mga individual. Ang tamang sagot ay D. Ang co-op ay makatao. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Sa susunod na video lecture, atin naman pag-uusapan ang KAIS list, mga report na nakapaloob sa KAIS. Sana'y marami kayong natutunan sa ating talakayan. Muli, ako si Angel. At ako naman si Nori. At ating tatandaan na kapag may kooperatiba'y, lahat nagtatagumpay!